sa ating lahat and welcome ulit dito sa ating church service. Ngayon po ay magpanimula sa masasayang awitan, page number 1. Awitin natin yung Ayunin yung Diyos. Page number 1 po. Let's sing the song, Ayunin yung Glory. So let's sing louder as we can on page number 1 with you sing. Awitin natin yung My Savior's Love.
Maaari na tayong makaupo. So, balikan natin po yung ating binuksan na pag-aaral na may pinalaman po doon sa dispensation. Ang ibig sabihin po ng dispensation, ito po yung paghahabilin, nagbibigay na instruction ng Panginoon sa unang tao, sila Adam and Eve, and not only kay Adan at Eva, ganoon din po sa atin. So I've already give you the basic definition or biblical definition po ng salitang dispensation. Walang iba, ito po yung administration. At the same time, ito po yung stewardship, o yung pagiging katiwala tayo ng Panginoon. And yung tinatawag na management, yung household management, ano po, ito po yung, ang ibig sabihin po nun, pangungula mo po sa iyong sambahayan, yung sambahayan ng ating Panginoon, pamamahala, management, no? So napakahirap po ng mga trabaho po na iyan, no? Administration, pagka nasa admin ka, lahat ikaw yung takbuhan ng mga problema. Hindi lang po yung mga empleyado, same time yung problema sa loob ng opisina, sa labas ng opisina, bilang admin. You carry the burden of a company, and of course, bilang katiwala ng Panginoon. And then ikaw yung nagdadala, you are managing the company, kung hindi company man. At the same time, sa atin po, ating pag-aaral. So, bibigyan natin ng mga talata sa Biblia kung saan nabanggit yung salitang dispensation. So, unang banggit po lang salitang dispensation, it is found in Ephesians chapter 1, verse number 10. So, ito po yung mga verses in the Bible na kung saan ay ating matatagpuan yung salitang dispensation. So, pag sinabing dispensation, as I've said, ito yung administration, being a steward, o kaya ito yung tinatawag na managing o management of an household. Ikaw yung namamahala. Kaya kapag pumalpak ang pamamahala ng isang sinuman, meron pong accountability. Kaya dyan natin narinig madalas yung accountability and responsibility. Ephesians chapter 1, verse number 10, kung titingnan yung unang banggit po ng salitang dispensation. Dahil po, maganda po na ma-memorize natin yung bawat dispensation kung saan nakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Hindi ka mariligaw doon sa pagbabahagi mo po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Alam mo kung saan at kailan at sino ang kausap ng Panginoon, at what particular time and place, at kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi ng verse 10 ng Book of Ephesians, ang sabi po dito, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Sabi ng talata, that in this dispensation of the fullness of time, so meron tinatawag na dispensation, meron ng lahat ng mga pinagkatiwala ng Diyos mula sa Garden of Eden all the way sa Book of Revelation, ito po lahat ay ibabalik dun sa may nagmamay-ari at walang ibang ating Panginoon. So God the Father being the planner,
God the Son being the engineer, and God the Holy Spirit being the restorer. Kung anong nasisira, siya yung nag-repair. So tayo po, ang nasira sa atin spiritually, yung ating soul and spirit, yan po ay born again. So kumbaga, ni-refer ng Holy Spirit of God, siya yung bumuhay, nag-quicken. And then another verse in Ephesians 3:2, pangalawang banggit po ng salitang dispensation. Sabi ng Ephesians 3:2, if you, akit natin ang basa sa verse 1, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God. Itong kapanahunan natin, ito po yung dispensation of the grace of God. Sabihin po, ang kaligtasan, biyaya po siya. Pero during the time of Adam and Eve, of course, hindi nawawala yung grasya ng Panginoon. Lalo nagkakaroon po siya ng ibang set-up kung paano niya i-deal ang tao. Ang sabi po rito, during the dispensation of the grace of God, which is given me to you what? So, nibigay po kay Apostol Pablo yung dispensation of the grace of God. Kaya during the time of Apostle Paul, ang kaugnayan ng Diyos sa tao sa pamagitan po ng kanyang biyaya. Anyway, bakit the book of Genesis, yung grasya ng Panginoon nandun eh. Hindi nawawala sa eksena yung grasya ng Panginoon. Paano isinagawa ng Panginoon, in-apply yung grace of God when Adam and Eve, sila ay magkasala doon sa Garden of Eden, in James chapter 3, the fall of man. So yung biyaya ng Panginoon, ginamit pa rin po niya. Hindi niya antimano pinarusa yung tao. Although meron siyang ginawang contingency plan para ang tao i-restore ng Panginoon. And in fact, ang Diyos hindi namatay sa mga angels. He died for the people, sa mga tao. Now, in Colossians 1, ito po yung ikatlong banggit po ng salita, dispensation. As we end here, ating pong tatalakayin yung unang dispensation na nabanggit po sa Bible. So, Colossians 1:25. Ang sabi po ng Colossians 1 verse 25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Sabihin po ng dispensation, administration. In-administer po ni Apostol Pablo yung grace of God kung paano ito maipaabot niya sa tao. Kaya mababasa mo lahat yung mga pananalita ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15:10, if I'm not mistaken, sabi niya, by the grace of God, I am that I am. I am what I am. 2 Corinthians 9:8, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor, that yet through His poverty, you might be rich. O palaging bukang bibig po niya yung grace of God. In Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya yung pong mga daladalang mensahe ni Pastor Pablo, dahil nasa ilalim po siya ng dispensation of the grace. Ang pinagkatiwala ng Panginoon kay Apostol Pablo, yung dispensation of grace, na yung kaligtasan biyaya. Yung tinatawag na salita ng Panginoon, at saka yung tinatawag na salvation. And then, ang sabi po rito so nakita po natin sa Colossians 1:25, that is becoming a steward of the dispensation of God, which is given to me for you, sa mga Gentiles, to fulfill the word of God. Para ito ay kanyang tupdin, tuparin ang salita ng Panginoon. Ito na po yung ikaapat. Sa 1 Corinthians 9:17. So, anong ipinagkatiwala ng Panginoon dito sa 1 Corinthians 9:17? Ano yung kanyang iniwan na assignment kay Apostol Pablo? Sabi po ng 1 Corinthians 9:17, for if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So ito naman, na ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostol Pablo, yung dispensation of the gospel.
Kanina yung sa Colossians, yung dispensation of God, yung pagiging stewardship na tiwala. Yung sa Ephesians 3:2, yung dispensation of the grace of God. So yun lahat ng mga pinagkatiwalaan itong si Apostol Pablo ng ating Panginoon. So bilang household management sa sambahayan ng Panginoon, good morning po. Paano po ito ay ginawa niya yung kanyang assignment o tungkulin? Of course, ginawa lahat ni Apostol Pablo yan. So dun sa 1 Corinthians 15, yun nilalag po ng gospel. It's all about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Siya po yung kahuli-huling nakakita sa ating Panginoon. And last, sabi niya, it was sin of me. Na dating hindi po sa kilala, pero ni-reveal din ng Panginoon sa kanya. Ang kagandahan po nito, ni-reveal ng Panginoon yung the mystery of the church kay Apostol Pablo. Unlike in the Old Testament, wala silang idea about the church. Ano po? So, doon muna po tayo doon sa 4 na talata na iyan na uulit-ulitin yung babasahin at intindihin niyo po. Una, yung Ephesians 1:10, dito po yung dispensation of the fullness of times. Yung kabuuan po ng mga panahon na lahat ng bagay dito sa lupa simula kay Adan at sa lahat ng nabubuhay dito, igagather po lahat yan at minsanan ibibigay sa ating Panginoon. Pangalawa, yung dispensation of the grace of God, is Ephesians 3:2, but we will not go there. Ang pangatlo, yung dispensation of God, it is what we call yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya si Pablo, maingat siyang nangangaral ng salita ng Panginoon bilang steward of the Word of God. Kaya kailangan po niyang spread the Word of God. Kaya si Apostle Paul, after he got saved back in Damascus Road in Acts chapter 9, hindi na po siya nag-stop na nangaral ng nangaral. Kaya mayroon tayong makikita ng talata in Acts 20:24, natin na Acts 20:24, Acts 20:24, ang sabi po rito, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry, yung ministry ng pagngangaral ng salita ng Diyos, yung ministry ng pagpapahayag ng gospel of God, grace of God, which I have received of the Lord, to testify the gospel of the grace of God. So, tinupad po lahat ni Apostol Pablo yan. Kaya maliwanag po yung mga talata na ito. That when Apostle Paul received yung kanyang assignment about this, anyway, yung lahat ng dispensation naman, nabanggit sa kanya lahat yan. Pero ating unang tignan po yung unang dispensation. Ito po yung dispensation of innocence. Na wala pa pong pinag-uusapan na kasalanan dito, dahil originally wala pa pong pumasok na sin dito in Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 3 po yan. So pagdating sa chapter 3, dun po yung fall of man. Kasi dun na po nadaya ang unang tao. So ang unang dispensation, it was found in the Garden of Eden from the creation of Adam until the fall of man. Sa portion po yan. So wala tayo kasi yung nandito, timeline na po. So from Genesis 1:1, chapter 2, wala pang problema dyan Chapter 3, the fall of man. So between Genesis 1, Genesis chapter 3, perfect pa po yan. So innocent. Yun, yung kilala yung patungkol sa kasalanan. They don't have no idea about sin. Kaya wala po silang, tingnan po natin in Genesis 1 verse 26. Ito po yung unang pagkalalang ng tao from the dust of the ground, ang unang tao na nilalang ng Diyos, si Adan. Hindi mo pag-aralan po ito kasi hindi ka maliligaw. Noon tayo pag nagbasa ng Bible, diretso lang, plain lang, ano? Pero because umatak po yung panahon, of course, mayroon tayong mga natututunang aral mula din sa mga nagsisikap na mga tinatawag na guro ng Biblia
Kaya ito ay ating napapag-aralatin. Sabi ng verse 26 ng Genesis 1, and God said, take note, wala pa pong kasalanan dito, nilalang pa lang ng Diyos dito ang tao. And God let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion. Kaya meron pong kingdom. Pag kaya kingdom may dominion, over the beast, over the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. Nakikita niyo po yan, no? Kanina yung after our likeness. And then yung image, ito yung representation ng Diyos. Yung likeness, ito yung karakter ng ating Panginoon. So, dalawa po yun. After God's image, after our likeness, sabi po diyan. And then sabi ito, He created him, male and female. Wala pong third gender. Created He them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish. So, binanggit niya kanina yan, no? And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree which is in the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. And God saw everything that He made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So, ibig sabihin po, lahat ng tinagawa ng Diyos ay alam, at ito'y diniglara ng Panginoon, it was very good. Hindi lang good, ano? Then in Genesis chapter 2, verse 15, sabi ng verse 15, dahil natapos na niyang lalangin ng tao, yung unang tao, si Adam, from the dust of the ground, ginawa niya ngayon, meron siyang naging helpmeet. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to bless it and to keep it. And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. Take note that, tandaan natin, thou shalt surely die, sabi ng Panginoon. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. So dito na niya po ginawa yung kapartner po ni Adan. And I will make him an helpmeet. So ang babae, helpmeet po siya. For him. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. So si Adam po, ang bigay ng pangalan sa lahat ng mga uri ng mga animals yan, no? Every living creature that was the name thereof. And Adam gave names. Yung mo, si Adam ang nagbigay po ng pangalan. Doon sa mga camel, tupa, lahat ng mga creeping thing at saka yung mga animals, and to the fowls of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. So hindi mga scientists, ang bigyan ng pangalan sa mga creatures dito sa lupa. Eh alam natin, yung mga scientists ang nagbigay ng pangalan yan. And the Lord God caused a deep sleep. So dito na po gumawa ng operation. Wala pang saint look dito. Wala pa yung mga sikat na mga hospital. Pero nagkaroon na ng operation. The first operation that was made dito po sa lupa, it was God the one who made an operation. And He took one of His ribs and closed up the flesh instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from man made He a woman. So diyan po niya ginawa ang isang babae. So si Eva, he was created out of the rib of Adam. While si Adam, he was created. So yung babae, made po siya. Made from Adam. Si lalaki, created from the dust of the ground. So magkaiba po sila, created ng lalaki, pero yung babae, made siya. Kaya tama mga babae, made sa bahay.
Mga maid sa bahay, kasi maid lang po pala kayo. That's your title, ano? So, ang mga lalaki, sila talaga yung mga original na sa mga bahay. Agree ba po kayo doon? Okay, and Adam said, "This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Kaya salitang womb, man. Kung galing, no? Womb. Womb ng babae. At nagkaroon po ng lalaki. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Bakit sila hindi nahihiya? Because the very garments of light nila, yung liwanag ng Panginoon. Now, dumating po sa chapter 3, this is the call of God. Kaya, tingnan muna po natin yung condition. When Adam and Eve were created, they were created sinless and lived in perfect fellowship with God. Sila ay nilalang ng Diyos, sila ay nilalang ng sinless, wala silang kasalanan. At sila nabubuhay doon sa tinatawag na perfect fellowship with God. They had no knowledge of good and evil until they disobeyed God. Ganda natin yung kanina, yung sinabi ng Panginoon, kapag ka kinain po nila yung bunga ng halaman in verse 17 ng chapter 2, thou shalt surely die. So kailan po pumasok yung panulokso ng diablo? Dito po sa chapter 3. Chapter 3. Sabi ng verse 1, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, and neither shall ye touch it, lest ye die." So alam ni Eva yun, yung sinabi ng Panginoon, natatandaan niya. Kasi during the conversation ni Eve at saka yung serpent, alam ni Eva yun. Pero paano niya nadaya? "And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die." So ginamitan po niyang confusion word, yung not. Yung sa verse 17 na chapter 2, nakita niyo yun? "Thou shalt surely die." So ang diablo, yung si serpent, ginamit niya yung salita ng Panginoon. Dinagdagan po niya yung salitang not. Kaya nagkaroon po ng confusion sa tao. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods. Ito na po yung pandaya ng diablo. Knowing good and evil. When the woman saw that the tree was good for food, ito na yung lust of the eyes. Ito na po ng kanyang mata. And that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, as of the flesh, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So hindi lang po siyang nadaya, pati yung kanyang husband. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves. That is the symbol of religion ng tao ngayon. Kumuha siya ng fig leaves para takpan yung kanyang simpleness, yung kanyang nature, no? And they sewed fig leaves together and made them aprons. Alam niyo yung aprons, yung mga chef, gumagamit ng aprons, di ba? Kayo kung na nagluluto, gumagamit ng aprons to cover up yourself. So yung fig leaves, that's the symbol of religion. Kumuha ng kanyang religion ng tao para itakpan niya yung kanyang katawan. Hindi sa makita ng Holy God, ang kanyang simple nature. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ano, hindi ba alam ng Diyos kung saan sila? Alam ng Panginoon. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Kinukuha yung attention po nila kung anong magiging reaction po nila. So to make the long story short, ang utos ng Panginoon, keep the Garden of Eden. That's the command.
Do not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Yan sinabi niyo sa Genesis chapter 2, verses 16 and 17. Ang responsibilidad ng ni Adan is to obey God's command by trusting Him. Sundin nila yung utos ng Panginoon at pagtiwalaan po nila. The human failure. Ano yung failure ng tao? Adam and Eve disobey God by eating the forbidden fruit after being tempted by the serpent. Saan natin makikita yun? Chapter 3, verse 6. Balikan natin. Sabi rito, and when the woman saw that the tree was good for food, nadaya po sila ng kalaban. And that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Yun ang gusto ng tao maging wise. And she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So dito po sila nadaya. So they fell for the first time na binigyan sila ng instruction ng Panginoon. Despite of the fact na sila doon sa innocence, no? Ang ibig sabihin po ng dispensation of innocence, parang yung bata, yung 2 years old. The relationship between son and the father. Pagka sinabi mo sa anak mo, lumundag ka dito kahit na may hukay yan, lulundag yan. Kasi bakit? Inosente siya eh. Hindi niya alam siya, mapapahamak siya. Kahit na nandiyan yung hukay. Ang alam niya, kanyang father, nandun siya, sasaluhin siya. Dililigtas siya. So that is yung simple illustration ng dispensation of innocence. Halimbawa, may baso diyan, tapos nandiyan yung anak mo. Kahit nga matamaan niya yan, hindi niya alam yun na ma-aksidente siya. Hindi niya alam na masusugatan siya. Mababasag yung baso, kung ano man. Yung simple siya, nasa states of innocence. Wala siyang alam. Ganon po ang situation nila Adam and Eve. During the time na sila ay nasa Garden of Eden, perfect yung environment for the first time, walang sin problem. Pagpasok ng Genesis 3, from heaven, binagsak ng Panginoon si Lucifer, the anointed cherub. Then later on, he became a serpent at doon siya pumasok sa mundo ng tao. At pagpasok niya sa mundo ng tao, doon siya namira. Anong tinarget ng Diablo sa tao? Yung mind po ni Eve. Tapos tabos sa puso. Kaya nadaya po sila eh. Dinaya sila ng Diablo. So as a result, sabi ng Bible, death passed upon all men. Sa natin makikita po yung talata na iyan doon sa... So yung failure po nila, they disobey God by eating the forbidden tree, forbidden fruit after being tempted by serpent in Genesis 3:6. Bago natin basahin po yung God's judgment. Tingnan muna natin yung Romans 5:12, no? Ito yung connecting verse ng ating pinapag-aralan dahil tumutukoy po ito kay Adam and Eve. Sabi ng verse 12 ng Romans 5, wherefore, ito na yung conclusion, as by one man's sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. So lahat tayo po dineklara ng Biblia na mga makasalanan. Pastor, paano po nangyari yun? We inherit the sin of Adam. But ang totoong unang nagkasala, yung babae. Nadaya lang po ang lalaki. Dahil siya po yung overall head ng family, ng unang pamilya na nilalang ng Diyos dito sa lupa. Kaya siya yung sinasabi dito, one man sin. Balikan natin, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. For that all have sinned. So walang hindi nagkasala sa atin. Kasi galing po tayo kay Adam. Si Adam, they were created in the image of God after the likeness of God. After the fall of man, nung sila ay magkasala, lahat ng mga sumunod na anak ni Adam at Eva, sila po'y mga mamatay. Mamamatay po kasi dala-dala na po niya yung tinatawag na sinful nature. Yung, kumbaga, yung bedog, dala-dala na nila. Ang sabi ng verse 19, ng the same book ng Romans 5:19, for as by one man's disobedience, many were made sinners. So isa lang po ang nag-disobey, para siyang domino effect. Isa lang nagkamali, lahat natumbayahan.
Kumbaga tayo na-declare ang makasalanan. Ngayon, sabi ito, so by the obedience of one, many shall be made righteous. Dahil si Kristo, sa obedience sa Ama, at tayo sumunod kay Kristo, tayo diniklara ng Biblia, righteous. Amen? Amen. Na dating sinners tayo, we are now saints of God, children of God. So how about God's judgment? Paano po hinatol ng Panginoon ang unang dispensation na ito? From the dust of the ground, inalang sila, and then kasala sila. Paano yung ginawa ng Panginoon? Because they feel the responsibility. And then, as a result, God's judgment tayo. Sin entered the world. So, dito na po pumasok yung kasalanan, as we read in Romans chapter 5. Verse 12, di ba? Wherefore, as by one man sin entered into the world. Kanino mundo? Mundo ng tao, in Genesis chapter 3. So, sin entered the world. So, yung kasalanan, pumasok sa mundo. They were expelled from the Garden of Eden. So, sila ay tinanggal doon sa Garden of Eden. Anong nangyari afterwards? Pumasok po yung death. Sa Bible, pag sinabi natin death, ito yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Separation. So, yung ugnayan na lang Diyos at ng tao, Adan at Eva, nakat po yun. They were, kumbaga, nawala po sila doon. They were expelled. So ano pa yung naging sumpa? Death, suffering, and curse upon creation began. In verse 16 to 24, balikan natin yung Genesis, and then, isa na lang po ang ating titingnan. Tapos, tapusan natin dito. Genesis chapter 3, verse 16 to 24. Ito po yung naging hatol ng Panginoon na pagkatapos silang mahulog sa kasalanan. Sabi po ng verse 16, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of the which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat thereof in the days of thy life. Ang ganda naman kay Adan, loyal siya sa wife niya, di ba? Thorns, arito also, and thistles shall eat, bring forth to thee. Thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shall thou eat bread. So kailangan siya magbanat buto, magtrabaho, till thou return into the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. To make the long story short, yun po yung naging punishment po sa kanila ng Panginoon. So paano po pinasok yung grace of God dito? Yan, mayroon pong grace of God. So God promised a coming Redeemer in verse 15. Tingnan natin yung Genesis 3:15. So despite of the fact na sila ay nahulog sa pagkakasala at may punishment ng Panginoon, not only do sa environment, the crown itself, and then of course yung buhay ng tao. They're supposed to be, they will live from eternity to eternity. Alam mo kung ilang taon na buhay si Adam, 930 years old. 930. Tapos namatay. Ang haba ng buhay ng tao po noon. Pero may pangako ang Panginoon. Sabi ng verse 15 ng Genesis 3, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, ito po yung madalas na sinasabi nila, ito po yung unang ebanghelyo. Sabihin po, good news na may pangako, may promise silang Panginoon na magliligtas sa tao. God clothed Adam, tingnan natin yung 21, same book, ito yung ginamit ng Panginoon. Di ba nung sila magkasala, anong ginawa nila? Yung fig leaves to cover up themselves. Signify that the Holy God will not see them na sila ay makasalanan madumi. Kung sila lang fig leaves. Pero hindi po yun ang nararapat. Mananatili pa rin po sila makasalanan kung yun ang basihan. 21.
Unto Adam and his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. So ginawa ng Panginoon, God clothed Adam and Eve with garments of skin, symbolizing His provision and mercy. Ito po yung provision at saka yung habag ng Panginoon. So in short, ito nang gawin ng tao sa kanyang buhay. Without the mercy and grace of God, walang paruroonan ng tao. Tama? Ito nang gawin ng tao. Kahit mayaman, kahit marunong, kung wala yung mercy and grace of God, wala pong chance ng tao mabubuhay po siya. Yung mercy, yung kailangan kang parurusahan, you deserve the punishment, but God's mercy, siya yung gumawa ng habang para hindi ka parurusahan. Binigay niya yung kanyang grasya. The unmerited favor, pabor ng Panginoon yun on our behalf. Kaya tama yung Bible, Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ito'y regalo ng kaligtasan. So nakita po natin ngayon paano po yung grasya ng Panginoon, in-apply po niya under the first dispensation, the innocence, no? Sila nagkasala, na-question ko na, na-expel po sila, at sila, nakita nila yung kanilang sarili, they were found naked in the sight of God. Ginawa ng Panginoon, nag-provide siya ng provision, mercy, para ang unang tao na si Adam and Eve, at sila ay sakluluhin ng Panginoon. So, ganun po yung kwento po ng unang dispensation, which is what we call the dispensation of innocence. Wala silang alam, wala silang idea, ano nila nalaman ng kasalanan. When Satan entered into the Word of Man, sila ay binulabog po ng kalaban. Kaya dun tayo, nagkaroon ng manang kasalanan. Pero salamat, because of the blood of Jesus Christ, tayo po'y binili na. Kaya yung susunod po nating pag-aralan, yung dispensation of conscience. Ibig sabihin, meron na silang conscience, alam na nila yung kasalanan, paano nila i-handle yung managing? Paano nila i-administer yung binigay na assignment ng Panginoon? Amen? So, sana po ay nasusundan niyo po itong ating pag-aaral. So, let's have a short break, tapos balik po tayo sa ating kalimutan ulit. Balik tayo sa ating mga songbook, and this time we will sing the song Standing on the Cross. Page number 24. Page number 24.
get to heaven. When we all get to heaven, tawagin natin yung list na Sa ating scripture reading, buksan po natin yung ating mga Bible dito po sa Psalm 127, 1 to 5 lang po. Psalm 127. Nandito po tayo, pag-ibig na po sa Rizal po tayo. Psalm 127, verse 1. Except the Lord build the house, they live when they that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waiteth, but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. Our soul declares his beloved sleep. No, children are inheritance of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that has his liver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak to their enemies in the gate. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y dumulog at tayo malalangin, let's bow our heads, pray. Ngayon Diyos, salamat po muli sa umagang ito, sa araw na ito, sa panahon na binigay nyo. Kami po'y nakaabot ngayon sa iyong bahay-sambahan. Pangkagagpan po namin kayo sa pagitan ng aming langit at pagkapit po sa inyo. Ng aming mga sarili, naman Panginoon Diyos, po sa opportunity, binigay niyo po sa amin. Naman kami po ay may mga alinahan, may imitasyon, may mga imitasyon kanin. Dalangin po namin ang dugo sa pagnawa ng aming mahugasan. Sa aming paglapit sa iyo, kami po ay maging katanggap-tanggap. Dalangin po namin ang mga nakatune in online, Lord, kung meron kanilang kalagayan sa buhay. Aming pong dalangin, Lord, kayo po patuloy na mangunas ng kanilang buhay. Lahat ang may haramdaman, sakit na naman, Panginoon, kaya silang pinatasa. Daligid ang aming bansang Pilipinas,
ang mga kaguluhan sa apat pagsulong ng bansahaling Pilipinas, Panginoon. Iyaming dalangin ang aming mga namumuno mula sa Presidente at sa mga bawang kapulugan, Panginoon. Huwag magkaroon ng takot ang bawat tao, Panginoon, at mamuhay ng may tao sa iyo, Panginoon. Gawin at utiin ang mga tungkulin na binigay mo na kanilang i-administer, Panginoon Diyos, na may takot bilang manager, Panginoon, ang kanilang mga pinagkatiwalang tungkulin, Panginoon. At bilib po, Panginoon Diyos, sa aming church dito sa Christ Center. Salamat po sa mga bawat isa na nandito na patuloy po nga umaagapay sa nawain po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at higit po sa lahat sa bawat komunidad na po'y nakakatakot. Mga mission like Urbina and Bilmedo, patuloy namin natin sa inyo. Nasuyin ang mga nawain sa various places like in Cabanatuan and Concepcion, sa Sacobia, Dagdag, din po sa lugar ng Singalan, at sa mga lugar po, Panginoon Diyos, na ang iyong Ebanghelyo ay nakakaabot, at ang bawat anak po, Panginoon Diyos, na ginagamit, at an ambassador as a spokesperson, Lord, to propagate the gospel in the regions beyond. Salamat, Panginoon Diyos, sa aming mumunting bilang at maliit na aming grupo, Panginoon Diyos, at kami po ay pinagkakatiwalaan upang ipapakilala ka namin kung sino ka at kung ano ang pakay mo po dito sa lupa. Tayo po, ang aming pagpapatuloy, ang aming pagdalangin, in this name we pray. Amen. You may be seated po. So once again, nasa month of July na po tayo. By the way, meron bang birthday celebrant sa month of July? Si Sister sa 19. So, meron tayong 18, ano? Yung iba, excited, kala nila. Parang ako din, gano'n din eh. Hindi ako sinabihan, sa susunod kong sama na yun, sabi gano'n. So, gano'n po, ibig sabihin, tayo po ay aware at excited. Sana gano'n po palaging Kristyana, di ba? Excited pagdating sa gawain ng Panginoon. Hindi naman yun na, dito, the absence of memory. Okay, and then of course, kahapon, kahit na medyo maulan, makunti-kunti, nakapag-service pa rin ng mga estudyante, yung outreach, no? Tapos yung mga adults. May hapon lang po sa lugar ng Cordina. So just keep on praying for us. Sana hindi po malakas ang ulan, lalo sa biyahe po. And of course, Saturday na po, ang ating prayer fellowship, no? So, nakita niyo po yung ating isinet po sa ating GC. You can see that and then you're available in us. Samahan niyo po kami sa mga panalangin. Sama na po yung mga reporting sa ating church, no? At saka yung tinutulungan nating mga manggagawa na Panginoon sa Cabanatuan and Concepcion. So, pagkatapos po nila, mayroon tayong ibang tutulungan naman. So, hanggang dumating ang Panginoon, makita niya tayo na sa maliit nating bilang, minsan minded po. So, hindi pa natin kaya yung mga foreign missionary, dito muna tayo sa local. Ano? Lobi ng Panginoon, pag tayo diniyaan po ng lugar na Panginoon na mas maluwag, mas maganda, makakapag-ipon tayo para makatulong naman. Not only dito po sa local field, maging po sa mga foreign field. Ano po. So much for that. So tawagin po natin ang awit, ating may bahay at saka yung kanyang anak. Anak mo siya, hindi ka naman anak eh. Good morning po sa bawat isa. Awitin po ng ito na magatang It Could Happen in a Moment. Sabi Ano si yata yan? BBS. Iba ito, pang BBS. Hindi napatay na yun. Ikinig mo. Yung tinti nakapag. BBS yun.
salamat po sa gawitin na yan. Yung moment po na sinasabi ng Bible na yung kanta, yan, Nawit, ay ang definition po niyan, sinabi from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Revelation 22:7, sabi niya, "Behold, I come quickly." How do you gaze that quickly? Moment. Quickly. Mabilis po. In the twinkling of an eye, sabi nga ng Panginoon, we shall all be changed. Sabi ng 12, "And behold, I come quickly." Sabi ng 20, "Surely, I come quickly." So, hindi po siya nagsisinungaling. It could happen in any moment. O, yung Panginoon, any moment, rapture will take place. And the Antichrist will rule the earth. O, pag na-rapture na tayo, the church no longer exists in the earth. While Satan, the Antichrist, will rule the earth. Tama, nakakatakot po yun. 7 years po yun. So tayo po dumako sa mensahe ng ating Panginoon. Balikan natin yung Psalms 127 sa our foundational text. Sabi po ng Psalms 127 verse 1, although ito ginagamit natin pag tayo po nagkakaroon ng dedication, parent-child dedication, but gamitin po natin foundational text natin sa ating message na pinamagatan natin man's endeavor versus God's favor. Man's endeavor versus God's favor. God's favor. Sabi ng 27 verse 1, "Except the Lord." Kaya kung wala ang Panginoon, ay na namang itayo ng sinuman, ito ay mawawalang kabulon. They labor in vain that build it. Ang anong except the Lord keep the city, the watchman waiteth but in vain. They godless his words. Ay ko'y magpatuloy, no? So, yung mga tao po ay naturally, pinapahalaga nila yung tinatawag na hard work, planning, and persistence. So, the scripture appears diligence, yung kasipagan, ngunit tayo ay winawarningan na depending solely on human strength. Yun po yung sinasabi dito sa Zechariah, not by might, nor by power, but by the Spirit. Kahit na plano tayo ng plano, gawa tayo ng plano, gawin na tayong gawa, napakasipag natin, napaka-diligence natin, and yet, kung wala po yung divine intervention ng Panginoon sa buhay natin, wala akong magiging kwenta po ang namang pagpapagod natin. Ang makikita po natin dito, bigyan mo natin definition sa salitang tayo ito yung endeavor. Ano ba yung pagkakaiba ng endeavor at yung God's favor? Ang endeavor, ito po yung sincere and determined effort to achieving something. It refers to what a person does through work, striving, planning, and persistence. Yun naman ginagawa po ng tao may endeavor sa kanya. Baga yung pagsusubikap. And then, what about favor? Favor, ito yung kindness, approval, blessing, or help given by someone. But in the biblical sense, God's favor refers to His gracious blessing and support upon a person's life. Ito po yung grasya ng Panginoon. So the difference of these two, endeavor, ito po ay galing doon sa tinatawag na human effort. Sa favor naman, it comes from God's favor. God's grace. Ang endeavor, dahil ito ay sa panig ng tao, it involves striving, working, and planning. Sana po yan, yung pagsusumikap. Lala po tayo, nagtatrabaho tayo, di ba? Nagsisikap tayo. Ano yung purpose natin? Di masama, may trabaho tayo. And depends on a person's actions and abilities. Yun ang endeavor. Nakasalalay sa mga kilos mo at abilidad mo. Can produce results through diligence. Ito nga lang, pag sinipag ka, halimbawa, yung mga nagtatrabaho, hanggang gigising yan, dahil ayaw nilang mali. At gusto nila, matapos nila yung trabaho nila, ng mas maaga. Para mas marami ka pang gagawin, o kaya makakapagpahinga ka. That is what we call diligence, kasipagan. It may still be limited by circumstances.
Kapag kahit kayo nagkasakit, siyempre, limitado yung pagtatrabaho mo, yung kita mo. Pagka halimbawa, umulan, o himless din po yan, no? Kapag ka may bagyo, hindi ka rin pwedeng makalabas, makapagtrabaho. Kapag ka baha, these are the circumstances. So, yung endeavor ng tao ngayon, meron siyang limitasyon. Unlike yung favor ng ating Panginoon, as I've said, una, it comes from God's grace. It involves blessings, approval, and divine help. And depends on God's kindness and sovereign will. Kaligtasan natin, pabor ng Panginoon yan. Can open doors and bring success beyond natural ability. Yan ang pagkakaiba po ng endeavor at saka yung favor. On the basis of favor, can overcome limitation through God's intervention. Diba kapag ka pinabor ng Panginoon, bawa, alam mo may bagyo, pero dahil pabor ng Panginoon, magtatrabaho ka, inahinto niya yung ulan. Tulad kahapon, di ba, nag-aahan silang silungan. Yan lang kung sa ligod sila, kaya doon sila makipag-church service na lang sila sa amin. Eh, meron mo nakitang lugar doon sa bandang tabi namin gano'n. So, doon sila. So, limitado pa rin sila doon sa kanilang kalagayan. Kaya kapag umuulan po kasi sa Green Meadow, wala kami masyadong magandang silungan, naghahanap sila ng silungan. Ako? So, on the favor of God, it can overcome limitations through God's intervention. So, in short, endeavor what a person tries to do. Yan po, no, what a person tries to do. Favor what God graciously gives or allows to happen. Ang ganda, no? Ang pagkakaiba, no? Doon sa endeavor ng tao, ito po yung gusto niyang magawa, gusto niyang gampanin. What a person tries to do, but doon sa favor ng Panginoon, what God graciously mabiyaya, gives or allows to happen. Di ba naranasan natin madalas ang pabor ng Panginoon sa buhay natin? Na yung limitadong kaalaman natin, minsan magtataka ka, paano mo nagawa yan? Favor of God. Amen. Di ba, sa hitang bilang na dito, tapos yung ating kalagay na church, house church, favor ng Panginoon. Limitado tayo, pero nakakapagsamba tayo. Hindi hadlang. So yun po ang pagkakaiba ng man's favor, man's endeavor, doon sa God's favor. So, tingnan natin yung una, the limits of man's endeavor. In Proverbs 16 verse 9. Proverbs 16 verse 9. So, ang unang point natin, the limits of man's endeavor. So, may limitasyon talaga yung pagsusunikap ng tao. Doon hindi naman natin minamasama na masama ang magsikap. Maganda nga yun, nagsisikap ka. Sabi po ng verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. So, ang daming iniisip ng tao na gusto niyang gawin. Pero alam niyo po kung sinong magdidirekta para magawa mo yan. At the end of the day na masaya ka, ang Panginoon pa rin. Kasi nga dito, lumilitaw na yung limitasyon ng tao. The human effort can be sincere, but insufficient. Sincere nga yung ginagawa mo, pero kulang pa rin, hindi sapat. People may labor diligently, yet results are not guaranteed. Diba? Yung nagtrabaho ka ng maghapon, lahat, binigay mo na yung kalangasan mo, the time and energy, pero hindi ka rin satisfied at the end of the day. Tama? Naranasan niyo po ba yung gano'n? Na parang after a month, after a year, ganun palagi yung nangyari mo. Tapos wala kang naiipon. Eh lalo na, puro Shopee dito, puro... Wala ka nga maiipon, ano? Wala ko tayo pinapatamaan, ha? Naman tayo nagsishopee. Baka naman nagsishopee ako gamit sa parts ng motor, yung panlalaki. So, lahat tayo nagsishopee. So what are you trying to say here, mga kapatid? Strength and skill alone cannot secure lasting success. Opportunities, timing, and circumstances, ito po ay ultimately under God's control. Ito nga naman, lahat ng ginagawa natin para mag-mark ng success ito,
isundan mo sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Bible, in all thy ways acknowledge God. In Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Sabihin, lahat ng mga iniisip mo, pinaplano mo, gusto mong gawin, ay kailangan mong i-acknowledge sa ating Panginoon. Let me give an illustration. Nung nalala niyo po yung the builders of the Tower of Babel in Genesis chapter 10, nag-exert ng great effort yung maraming tao dito. Tignan nga Genesis chapter 10. The building of Tower of Babel, hindi ba talagang pinagsikapan nilang maitayo ito eh. Na kailangan pong mag-install ng maraming tao para magawa po nila ito. Yung Tower of Babel. Genesis chapter 10 ba yun? 11, confusion yun. The Tower of Babel, and the whole earth was one language and one speech. And it came to us as they journeyed from east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make a brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone and slime, and they for mortar. And they said, Go to, let us build a city and a tower whose top may reach unto heaven. Na ng kanilang plano, no? Let us make us a name. Gusto nilang magkaroon ng pangalan. Lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city, and the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one. They have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined. Go to, let us go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. Ginawa ng Panginoon, kinonfound po ng Panginoon ng kanilang language. So, hindi nila maintindihan ngayon kasi sinasabi, ibigay mo yung lagaret, ibigay niya yung martilyo, ibigay mo yung pako, anong binigay niya? Kutsilyo. Kinonfound kasi ng Panginoon yung kanilang lingwahe. So, hindi sila nagkakaintindihan. So, that's why the meaning of Babel means confusion. So, ito po ang Tower of Babel, when they built this Babel, they exerted great effort, but they failed because they were not aligned with God's will. Right. Kapag hindi po naka-align sa kalooban ng Panginoon, wala pong karoroonan. Hard work is valuable, but it becomes vanity when pursued independently of God. Kailangan ng dependence natin sa Diyos. Amen? Amen. Kasi ang Panginoon ang magbibigay ng blessing dito eh. Kaya may mga businessman na kapag sila nagbukas ng business, tumatawag sila ng mag-i-pray para ipag-pray ang isang particular na business mo naman yan, no? Kasi hindi pwedeng umasenso ang isang establishment kung wala yung divine intervention ng Panginoon. Ganon din sa trabaho natin. Ganon din sa pamilya natin. Ganon din sa pagbubuo ng pamilya. Kaya 2 beses binanggit, except the Lord build the house, except the Lord keep the city. The watchman waiteth but in vain. So, ating titignan, the power of God's favor. Kanina, tinignan natin yung the limits of man's endeavor na hindi po magiging success ang sinumang tao kung hindi niya isasandal sa Panginoon ang anumang kanyang mga plano gustong gawin sa buhay. Ang sabi po dito sa Genesis 39 verse 2, God's favor, no? We're talking about the power of God's favor. In Genesis 39 verse number 2, tingnan natin. Ang kausap po dito ay si Joseph. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph. Do you remember one of our messages? Because God was with Joseph. And he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did prosper in his hand. So ang point po dito, dahil ba kay Joseph, kaya sa pinala sa kanyang buhay. Ang dahilan po mga kapatid, hindi dahil pinrosper si Joseph
because the Lord was with him. Ang tama po doon, kaya siya pinala dahil ang Panginoon ay kasama niya. Ganon din sa atin dapat. Na hindi natin sasabihin, because of me, ito na yung kalagayan na, ito na yung mga anak ko ngayon, successful na sila lahat. Ano mo kung wala ang Panginoon na ginamit ka? Nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng wisdom, nagbigay ng protection, lahat-lahat. Ibigay palagi ang glory sa Panginoon. Amen. Yun po yung isang maganda. So, God's favor brings success beyond natural ability. Katulad po lang nangyari kay Joseph. God's favor surrounds and protects people. Ano yung nangyari kay Joseph? Di ba binenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga merchandise, tapos hindi lang binenta, nilagay sa ukay, tapos sinulong. But since because God's favor ay nandun palagi, hindi lang po dahil ang Panginoon nasa kanya, pinroteksyonan pa rin po ng Panginoon itong si Joseph. Kasi favor ng Panginoon niya. Alam nyo, ganun din po sa atin. Hindi lang po sa kaligtasan natin. Dahil ang Panginoon hindi nawawala yung favor niya sa atin. Yung mga aksidente na kakamba sa atin, dahil nandiyan ang Panginoon, pinoproteksyon niya yung tayo. Yung sakit na malala na dapat dadapo sa atin, pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Yung magkasakit ka, alam ng Panginoon, kulang yung pera mo, wala kayong magandang kabuhayan. Kumbaga, yan po ay haharangin ng Panginoon bago pa mangyari po. Sino po yung nakaranas ng ganyang sitwasyon? Alam mo, walang-wala kayo, pero nakita mo ang kamay ng Panginoon, hindi kayo pinabayaan. Amen? Because that is God's favor. Na yung imposible, nagiging posible. Tingnan po natin yung Psalms 5 verse 12. Psalms chapter 5 verse number 12. Then yung Proverbs 10:22. Dito muna tayo sa Psalms chapter 5. Mga karanasan po ng mga Bible character, they experience the favor of God sa buhay nila. Tulad po ng verse 12, chapter 5. For the Lord will bless the righteous with favor, will thou compass him as with a shield. May mga tinatawag na nambubuli, may mga tao nag-humiliate, pero yung pabor ng Panginoon, po-protection ng kanya. Ngayon, naranasan din natin yung mga ganyan, di ba? Na hindi aalaw ng Panginoon tayo babastusin o ibubuli tayo, humiliate tayo. Yan sabi ng Bible, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Proverbs 10, verse 22. Sabi po ng Proverbs 10:22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Hindi ba yung favor ng Panginoon? Yung blessing ng Panginoon, it maketh rich, and it added no sorrow with it. Yung mga tao mayaman, pero puno-puno ng kalungkutan, di ba? Pero kapag ka ang Diyos ang nag-bless, walang halong kalungkutan yan. Amen? Maraming mga tao pinagpala ang buhay, pero malungkot. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi sila masaya. Wala silang kasiyahan. That's Proverbs 10:22 po, no? God's blessing enriches without sorrow. Pinapayaman na walang kalungkutan. True prosperity comes from God's hand and carries peace with it. Yun daw totoong prosperidad sa buhay, ito'y nanggagaling sa kamay ng Panginoon at ito'y nagdadala ng kapayapaan. So, hindi po mabigat. Nagtrabaho ka na ng trabaho, tapos kumita ka, nagsahod ka, pero hindi ka pa rin kontento. Hindi ka pa rin payapa. Ang tao po doon, human endeavor. Pero yung favor ng Panginoon, magaan. Nagtrabaho ka ng, mabigat yung trabaho mo, pero hindi mo na mamalayan. Bakit mo nagawa yun? Kasi ang kasama mong nagtrabaho ang Panginoon. Pelit lang kinita mo, pero napakasay nyo. Daig nyo pa yung limpak-limpak yung pera nila. Tama? Daig nyo pa yung mayaman, daig nyo pa yung malaki yung kanilang possession kumpara sa inyo. Pero pagdating sa kasiyahan at kapayapaan, mas sinigitan nyo pa. That's God's favor. Amen? Kaya yung endeavor ng tao, kahit anong gawin yung pagmamalaki, hindi yung magtatagumpay. So in short, Joseph rise from slavery to leadership. Alam naman natin, na slave si Joseph ng kanyang mga kapatid, mismong kapatid niya, mismong kadugo niya.
And he became a leader in Egypt. So this means demonstrate how God's favor can elevate a faithful servant. Amen. Kung paano niya iangat yung matapat niyang alagad. Kaya tayo mga kapatid, huwag po tayo mag-alala. Kung titignan po natin yung mga iba, tila baga parang napapag-iwanan tayo. Ano lang po yan, sa mata ng tao. Alam mo, tama yung ginagawa mo, ayaw mo, alam mo, bukas makalawa ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Meron na tayong buhay na patutuo dito. Hindi ko na sasabihin ng pangalan, alam niyo siya, kilala niyo. For the first time na sila'y namit po namin, napakahirap ng kalagayan, pero ngayon, ang laki po ng pinagbago. Kaya ang mismo ng Diyos ang mag-e-elevate. Mag-e-elevate. Sabi ng isang pastor, Pastor, kumusta po yung gawain sa Lakondor? Parang gusto yung balikan eh. Kasi may darating siyang partner na missionary, American missionary. Kumusta po yung gawain sa ganito, ganyan? Eh, meron kaming kasama dito, ako, sa yung mga tapat na kasama namin. So, hindi naman kami bumalik doon. Kung gusto mo, bumalik ka doon kapos, mag-start ka kapos. Eh, hindi ko alam kung pupuntahin niya. Hindi naman kami ano doon, kako, open pa rin kami doon kako. Hindi mo ganyan. Siguro, nag-aahang silang lugar, marirekomenda natin. Hindi naman basta-basta ganun eh. Hindi ko pwedeng i-recommenda ang Diyos ang siya yung may-ari ng gawain na ito. Pag-pray mo kako, try mo kako, pero hindi ko sinarado yung pinto. So, seek God's favor through prayer, obedience, and dependence on Him. Paano natin masusumpungan yung pabor ng Panginoon? Prayer, obedience, and dependence on Him. Kapag ka nga naman dumipende ka, sumandal ka sa Kanya, yung pabor ng Panginoon ibibigay niya sa iyo. At hindi niya ibibigay kanino man. So that is point number 2, the power of God's favor. Endeavor must be joined with dependence on God. So yun daw, endeavor, kailangan kasama ito with the dependence of God. So pwede mong gamitin yung endeavor mo together with dependence on God. That's our point number 3. Endeavor must be joined with dependence on God. Yung tayong talata in 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. Then afterwards, nagbibigay tayo ng mga halimbawa, ng mga Bible character, endeavor, kung paano nila ginamit ito. 1 Corinthians 15 verse 10. So nasusundan niyo po yung ating pinapag-aralan. Sabi ng verse 10 ng 1 Corinthians, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So si Paul, meron siyang endeavor na sa sarili niya, pagsusumikap, pag-i-strive, yet dependence on God. That is favor of God. Sabi ng talata, ulitin ko po para maintindihan nyo, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labor. So, ibig sabihin, hindi basta magtrabaho. Si Paul nagtrabaho din siya. Nag-exert siya ng effort. That's endeavor. More abundantly than they all. Yet, not I. Pero hindi lang ako, but the grace of God which was with me. So, yun po ang ibig sabihin na meron kang endeavor sa sarili mo. Ito ay ina-align mo with God's favor. Magiging magaan nga naman ang work mo nun, no? Kaya maliwanag po yung Bible, for without me you can do nothing, sabi ng John 15 verse 5. Let's read Philippians 2:13. Ngunit ang biyaya ng Diyos, grace does not cancel effort. Sabi nito, nagtrabaho man tayo, pero hindi kinakancel po ng grace of God yun. Ang ginagawa ng Panginoon, nilalagyan niyang anchor yung gawa natin. The endeavor that we did. Paul labored diligently, yet acknowledged that God's grace enabled his labor. Walang po yun, no? So, biyaya ng Panginoon, Philippians 2:13 po tayo. Sabi ng Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So kung nagtatrabaho mo lang sa sarili mo, hindi mo kasama ang Panginoon,
ang bunga niya hindi magiging success. Tama? Kasi ang Panginoon sa iyo, it is God which worketh in you. Amen. So kung hindi ang Diyos ang mag-work sa atin, definitely hindi tayo magiging successful sa buhay natin. So God's work in us to will and to do His good pleasure. Our desires and abilities, yung ating mga pagnanasa, yung ating mga abilidad, ang Diyos ang nag-i-strengthen ito Amen. by working within us. Katulad naman, mga unsaved and yung mga saved, ginagamit natin yung lakas ng Panginoon, di ba? Meron din favor ang Panginoon kahit paano. So, ibig sabihin, ang tao hindi siya nabubuhay ng kanyang sarili lamang. Kung hindi binigyan ng kalakasan ng tao, paano makakapagtrabaho? Hindi binigyan ng wisdom ng Diyos ang tao. Paano niya gagamitin yung magtrabaho siya? Hindi kung walang wisdom, hindi matanggal sa agad. So, fruitfulness comes from abiding in Christ. Apart from Christ, our efforts cannot produce lasting spiritual growth. Abide in me. Sabi ng Book of John, you abide in me and I in you. The same bringeth forth much fruit. Kaya kung hindi tayo connected sa ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng bunga. So here are the examples. Dito tayo sa point number 4, biblical examples of endeavor and favor. A farmer may plant and water. Yun daw magsasaka, maaaring ay magtatanim at magdidilig, but only God gives the increase. Ang Diyos ang magdadagdag. So you work diligently but continually commit your labor loves and goes to God. Sino po yung example natin sa Bible? Si Noah. Tingnan natin yung Hebrews chapter 11. Alam natin kung ano ang naging kwento ni Noah. Si Noah ay inutusan ng Panginoon to build an ark. Dito po sa Hebrews chapter 11. Tala tayo. Hebrews 11:7. Sabi po niya, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark, the setting of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So, naging lesson dito sa buhay ni Noah. Noah, he built the ark diligently, but salvation came through God's provision. Tama? Kahit na ginawa ni Noah yung ark na yun, pinapasok yung kanyang mahal na sa buhay, kung wala yung divine intervention ng Panginoon during yung tinatawag na floods of Noah na iyan, walang matitira, even Noah will die. Pero salamat because nandun po yung grace of God. Di ba? And Noah found grace in the sight of God. Sabi, nandun po yung favor ng Panginoon. Nakasumpong po siya ng pabor ng Diyos. So kahit na mayroong siyang endeavor, pagsusumikap, ginawa yung ark, made of, anong tawag yun? Gopher wood. Noon, wala pang mga, yung tawag dito, ano doon? Tawag dito yung, anong tawag sa Katansay Gets? At saka yung mga pako, walang ganyan. Mano-mano lahat. Pero paano nagawa ni Noah yun, no? Tapos, yung divine favor ng Panginoon, they were only 8 souls who got saved. Kaya the human endeavor, hindi po yan magagawa sa sarili lang kalakasan at abilidad. Kailangan mo pa rin dumipende sa Panginoon. Despite na si Noah ay gumawa ng arka, pero kung wala ang kamay ng Panginoon to protect the ark against the flood, no, mamamatay sila lahat po doon. Kaya ang Panginoon ang gumagawa po ng favor. Another example in the Bible, 1 Samuel 17:47. Kung makalala niyo si David, he fought courageously, but victory came because the battles is the Lord's. 1 Samuel 17. Nagipaglaban sa gera itong si David. Pero ang victory, dahil sila ay nanalo dahil ang Panginoon ay kasama po nila. So, ganun din po sa atin, mga kapatid.
Kaya tayo ay nananagumpay sa laban ng buhay. Ang dahilan ng Panginoon kasama natin palagi. Kung ina-acknowledge natin palagi sa buhay natin. 1 Samuel 17:47, ang sabi po ng talata before we proceed to the next one. 1 Samuel 17, verse 47. Ang sabi po ng talata, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. So naging courageous po dito si David dahil kasangga niya ang Panginoon. Kaya ang battle hindi po sa atin. Tayo po ay mga human instrument lang ng Panginoon. Pero ang totoong laban ay laban ng Diyos. Kaya walang takot si David po dito. That's why he fought courageously, but the victory came because the battle is the Lord's. Wala po yan, no? And then another verse in Nehemiah chapter 4, the building of the temple. Alam naman natin itong si Nehemiah, tinawag siyang the builder, master builder. Siya po yung nag-organize in rebuilding the temple. Nag-effort niya. Yet, he testified that God's good hand was upon him. Nehemiah chapter 4. Kaya nalagumpay din po itong si Nehemiah, hindi po dahil sa kalakasan niya, dahil po ang Diyos ay nasa kanya. Nehemiah 4. Hear our God, for we are despised, and turn their reports upon their own head. Teka. So yan. Chapter 3 tayo, the rebuilding of the temple. So, ang kwento po dito mga kapatid, si Nehemiah siya yung namula para i-rebuild yung temple dito. At hindi niya pinagmamalaki sa kanyang sarili dahil sa kanya ay naitayo po niya ito. Dahil po sa habag ng Panginoon at biyaya ng Panginoon, yung tinatawag na favor of God. So, I forgot that verse na sinabi niya po doon na siya nag-testify because God's hand was upon him. Anyway, let's move on sa point number 3 natin. Again, si Apostle Paul, no? He labor abundantly, pero yung credited po niya doon sa grasya ng ating Panginoon. So, si Paul, lahat ng kanyang ginagawa, after he got saved, on the way to Damascus Road, ang kauna-unahang lumabas sa kanya bibig, Lord, what will thou have me to do? Kaya isa po sa mga motto niya sa buhay, yung Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live yet at I. And the life which now I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Kaya lahat po ng mga gawa ni Apostol Pablo, mga kapatid, pinagpala ng Panginoon. Sabi ni 2 Timothy 4:4, matatapos na tayo, just quote, sabi niya, I fought a good fight, I faced my course, I kept the faith. I kept the faith and faced my course. So yung 2 Timothy 4 po yan, no? Chapter 4. So maliwanag po itong ating pinapag-aralan. So in our conclusion, man's endeavor is important. Importante naman yun eh. Hindi naman yung nilalang tayo basta naupo na lang tayo yan tapos darating yung pagkain. Kahit naman mag-order ka sa Grab o kaya sa Food Panda, gagamit ka rin naman cellphone, di ba? Hindi naman yung kikindatan mo yung cellphone, darating yung pagkain. Mag-exert ka pa rin ng effort. Tapos gagamit ka ng Gcash man yun o kaya COD yan. Pagdating ng Food Panda dyan, lalabas ka, kukunin mo, hindi naman niya aabot sa'yo. Nasa gate siya eh. Dito na, dito ka. So, endeavor, kailangan pa rin ng tao. Kaya lang, nasa taong gamit po yan. So, yung human endeavor o man's endeavor is important but is limited. God's favor is the decisive factor that brings lasting fruit and true success. So, the believer's calling is to labor faithfully while relying completely on God's grace. So tayo po, itinawag ng Panginoon para mag-labor tayo. Eh, tinawag tayo co-laborer, co-workers, ambassador ng ating Panginoon. But it doesn't need to say co-laborer, workers, ambassador, pero kailangan yung gawa natin dapat nakarely pa rin po sa Kanya.
And otherwise, sasabihin natin sa sarili natin, magmamayabang tayo. Si Pablo, kailanman hindi nakita sa kanya yung pagmamayabang. Because the Lord Jesus Christ Himself ay mababa siya. Just read Philippians 2, 5 all the way in verse number 8. He became obedient even the death of the cross. He made Himself of no reputation. Kaya lahat ng sa kanya ay sumunod, naging mababa din po ang kanilang buhay. So the endeavor that they are applying in themselves, ito po ay nakadepende upon God. Kasi yun po yung kukumpleto. Hindi sapat yung endeavor lang po natin. Otherwise, saan tayo kukuha ng kalakasan? Saan tayo kukuha ng wisdom? Doon sa may source ng wisdom at saka yung kalakasan, and none other than ang ating Panginoon. Amen? Sana po itong mensahe po ito ay nagbigay ng karagdagan, kalakasan sa atin. Tumayo po tayong lahat, tayo ito'y magwakas, panalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po muli sa araw na ito. For reminding once again, Lord, ang pagkakaiba ng man's endeavor in your favor. Salamat po, Panginoon Diyos, patuloy mo kami inuturuan that we must not rely on our endeavor, O God, bagkus ito po ay aming i-depend upon you, O God. Ano man po ang aming pinaplano, ginagawa sa buhay namin, Lord, hindi po kami magtatagumpay sa sarili lang po namin, Panginoon. Salamat for teaching us, for reminding us once again, Lord, that without thee, O God, we can do nothing. We must always abide upon thee, Lord. Dahil ang susi ng pagpapala at tagumpay sa buhay, ang aming pananandalan po sa iyong presensya, pananalig, 100% sa iyong biyaya, sa iyong salita, Panginoon, at sa gabay at patnubay ng iyong Banal Espiritu. Panginoon, di ko alam kung paano ka nangusap, bawat natinig sa mensahe po ito. But I pray, Lord, may this message, Lord, be a challenge and encouragement to everyone of us, Lord, na nakapakinig, Panginoon. Nawa patuloy po, Lord, ilagay niyo sa aming pusong isipan ang mga aral na ito at ang mga talaga ito, Panginoon, na aming natutunan. Kung sa buhay po namin, hindi po kami mag-realize sa aming sariling kakalinuan, sariling kakayahan, Panginoon. Bagkus, total dependence sa Panginoon. Sa aming buwakas, Panginoon, ngalan niyo po kami, patuloy ilagay mo sa aming puso ang kapayapaan at ang kagalang. Pagpalain niyo po ang tanggapin ang aming mga kaloob, hindi magamit sa iyong gawain. Palain mo po ang bawat kamay at kalusugan at kabuhayan ng bawat anak mo. Ito pang lahat ng aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you.